nag-start lahat yung online votings ng OFWs. Nakakapanghina, nakakagalit, kasi hindi akma yung result ng balota namin sa binoto namin, which is may mga resibo lahat. Yung binoto namin, tapos yung nakalagay sa result of my ballot, of your ballot. Now, out of 12 na binoto ko, yung pumasok lang is 3 or 4. Tapos yung the rest, hindi ko binoto. Kasi I vote PDP laban eh. Vote straight. Tapos plus 2 na dalawa na yung sinabi ni Kong Pulong Duterte. Now, Comelec, paki-aksyonan to. Kasi hindi talaga okay. Ang daming galit na OFW ngayon dahil sa resulta or sa niluluto nyo or wow, magic sarap. Ano to? Hello Garci? Grabe. As in, aksyonan nyo yan, Comelec. Kasi galit na galit yung ibang OFWs na bumoto. 54,000 pa lang tayo naka-enroll dun eh. Tapos yung iba nawawala ng gana. Sa panahon ng dilim, huwag tayong papayag na ang Pilipinas ay babalik sa panahon ng lagim. Ito po ang ating pagkakataon na dalhin ang Pilipinas sa magandang lugar. Ito ang ating pagkakataon na maglagay po tayo ng ating mga leader na sila ang mangunguna para dalhin ang Pilipinas sa mas magandang kinabukasan. Ang isang Pilipinas na progresibo, ang isang Pilipinas na may malasakit para sa isa't isa. Para sa Pilipinas na lahat ng Pilipino po ay kapit-bisig, sabay-sabay, tungo sa isang mas maliwanag, mas maganda at mas mapayapang kinabukasan. Yan po ang ating mga kandidato para sa Senado. Ito po, mabuhay ang alyansa ng bagong Pilipinas! Bayan sa binoto ko street PDP laban. Ito yung lumabas ng UPA. Sino to? Balon Oberto. Gilbert Manoy. Hindi naman to yung binoto ko. Manoy Busita pangalan pa lang Busita. Ito binoto ko Marites. Espiritu, hindi ito. Partido Lakas ng Masa. Mapas ano? Wata naman ito. Si Bulldogs pa lumabas. Buti natin si Pastor Tibuloy. Ito hindi kasi nakaano si Pastor, nakalagay sa PDP. Pag yung ibang PDP, hindi lumabas. Ito. Makaliwang grupo to. Pwede nilang makita pa rin yung mismong encrypted votes nila. Pwede pa rin makita anytime. Kahit 2 linggo na nakalilipas, pwede pa rin nilang makita. Pero hindi ko nila makikita yung mismong pangalan ng mga binoto nila. Kasi nga po na-encrypt na. Once na nakas yung boto, encrypted na. Pero kahit kopyahin nila yung mismong encrypted na salita o script na tinatawag, ikumpara nila sa bawat araw na lilipas. Pare-parehas po yun. Kasi ibig sabihin, yung boto niya na andon, na preserve. Hindi po nagagalaw. So, yung po ay protection talaga natin upang hindi naman po magamit sa pagpapabenta nga ng boto. Pero naandyan yun, at kung gusto nila mag-verify later kapag po tayo natapos sa pagpaboto sa Mayo 12,